Samantala, 5 buwan matapos ang super bagyong Yolanda, nagbabanta ngayong manalasa sa Visayas at sa Mindanao ang bagyong Domeng. Naghahanda ng mga residente sa posibleng epekto ng bagyo. May ilan na nga lumikas na. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio ng GMA Davao. Sa bubong na ng jeep, sumakay ang mga residenteng ito mula sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Lilikas daw muna sila sa mas ligtas na lugar para makaiwas sa posibleng pananalasa ng bagyong Domeng sa naturang bayan. Hindi pa tuluyang nakababangon ng lugar mula sa pananalasa ng super bagyong Yolanda noong 1 taon. Baka madamay ako dito Kaya nga ako uuwi. Wala namang hindi maaaring matakot, lahat natatakot. Kasi baka maraming pwedeng mangyari. Paano kayo naghahanda? Pumupunta sa mga maliligtas na lugar, malayo sa mga punong kahoy na malalaki, tapos yung mga kagamitan na mahalaga ay tinatago na rin. Ang ilan naman, namimili na ng pagkain sa palengke para maiimbak sa kanilang bahay. Yan ang nga tinatakotan namin kasi nandoon pa kami sa Tensete. Sobrang takot kasi yung aking mga anak, mga maliliit pa yan. Sa ngayon, maaliwalas pa naman ang panahon sa lalawigan maliban na lang sa panakanakang pag-ulan. Ang mga nakatira sa Tent City, handa rin daw lumikas kung sakali, bagamat wala pa naman silang natatanggap na abiso para rito. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga otoridad sa sitwasyon sa lalawigan. Natukoy na raw nila ang mga lugar na pwedeng magsilbing evacuation center kung sakali. Sa Tacloban City, Leyte naman, maaliwalas pa rin ang panahon. Pero ayaw na rin daw magpakakampante ng lokal na pamahalaan maging ng mga residente. Ayaw na raw nilang maulit ang sinapit nila sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Nakahanda na rin daw ang mga residente na magsilikas kung kinakailangan. Nakaantabay rin ang Philippine Coast Guard sa Davao City para sa posibleng pananalasa ng bagyong Domeng. Normal pa naman ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa ngayon. Ayon kay Dr. C.P. David, ang head ng I Am Ready Group at isa sa mabumuo ng Project NOAA ng DOST. Hindi pangkaraniwan pero nangyari na dating may bagyong namumuo kahit tag-init. Dahil yung pagbuo ng bagyo naman ay year-round, meron tayong typhoon season which starts from May to December. Pero kahit during the dry season, merong bagyong namumuo. At paminsan-minsan, tumatawid sa ating bansa. Paglilinaw naman ni David, hindi magiging ganon kalakas ang ulan at hanging dala ng bagyong Domeng. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.